Magandang gabi po sa inyong lahat. May isang gurong nagtanong sa kanyang mga estudyante at ang kanyang katanungan, paano mo malalaman na tapos na ang gabi at simula na ng isang bagong umaga? Ang sabi ng isa sa kanyang mga mag-aaral, kapag po nakita niyo na po sa kalayuan ang pagkakaiba ng punong saging sa puno ng mangga. Sabi ng teacher, mali. Sumagot siya ikalawa. Sabi niya, kapag po nakita po ninyo na magkaiba ang itsura ng kambing sa kalabaw, isang bagong umaga na ang nagsisimula. Mali. Sabi ng mga estudyante, ano po ang tamang sagot? Sabi ng guro, malalaman mo lamang na tapos na ang gabi at simula na ng isang bagong umaga kapag ang bawat taong makakakita o makikita ang turing ay kapwa at kapatid. Sapagkat kung ang bawat taong makakasama ay hindi pa kapatid o kapwa ang turing, ikay nananatili pa rin sa dilim. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ikatlong linggo, sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, maaari din natin tanungin ang ating mga sarili. Kailan ang katapusan ng dilim ng Biyernes Santo at nagsisimula na ang liwanag na muling pagkabuhay ni Kristo? Ang kasagutan po ay nasa ating mga pagbasa. Natapos na ang dilim ng Biyernes Santo at simula ng liwanag ng muling pagkabuhay kapag po nakikita na natin, nararamdaman na natin, nararanasan na natin ang presensya ni Jesus sa ating buhay. Sa unang pagbasa, kakaibang Pedro ang siyang ating nakilala. Bakit? Sapagkat si Pedro sa unang pagbasa, kaya na niyang panindigan ang kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigang tinalikuran. Handa nang manindigan ni Pedro sa kanyang pag-ibig at pangako kay Jesus. He was now a changed man. He was now a different person. The same way also with John the Beloved. Si Juan, ngayon hindi lamang niya nararamdaman ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Handa siyang mamatay para sa pag-ibig na ito. Na kung ating titignan, si Juan at si Pedro, mga saksi ng isang katotohanan. Ano po iyon? Na muling nabuhay si Jesus. That is why, my dear friends, the first lesson on this third Sunday of Easter is the reality that witnessing is both an act of mind and the heart. Kapag sinabing saksi, hindi lamang dapat nakikita, hindi lamang dapat naririnig, sapagat ang isang saksi, para maging makatotohanan at credible, dapat nararanasan. Dapat kanyang nararamdaman. And this, my dear friends, change in the lives of Peter and John. They were changed not only by the resurrection of Jesus, but both were changed by the love that they have experienced from Him. And this is the grace brought about by the resurrection of the Lord. Because of His resurrection, we are transformed. For once we are blinded, now we can see the light because we recognize Jesus and we experience His presence in us. Kaya po siguro, mamayang gabi bago po kayo matulog, isang buong katapatang tanong ang dapat nating sagutin. Gaano ba katotoo ang muling pagkabuhay ni Jesus sa aking sariling karanasan? How real is the resurrection of Jesus in my life? Kaya nga po sa Ebanghelyo, natunghayan natin, nagkukwentuhan ang mga alagad. At anong kanilang pinagkukwentuhan? Paano nila nakilala si Jesus sa daan?
These two disciples on the way to Emmaus was narrating how did they recognize Jesus along the way. Paano nga ba? Hindi lamang sa pamamagitan ng salita. You still remember, on the way to Emmaus, Jesus joined them on their journey. And with all patience, explaining to them what should happen in the scriptures. Kaya hindi ba, anong sabi ng mga alagad? Nung nakilala lang si Jesus pala yun, kaya pala, nagdiringas yung ating pakiramdam. Si Jesus ang siyang nagsasalita. And not only that, their eyes were open when they recognized Jesus on the breaking of the bread. Na ngayon, ang pangalawang aral, matapos po nating maranasan ang muling pagkabuhay ni Jesus, sapagkat naranasan natin ang kanyang kabutihan, ang pangalawang aral ng ating pagdiriwang sa pamamagitan ng Eucharistia. That every time we celebrate the Eucharist, it is the bloodless manner of how Jesus offered Himself on the cross. And that is why every time we come to Mass, ano po yung sinasabi sa atin ni Jesus? Hindi lamang, makikilala niyo ba ako? Hindi lamang yon. Parang sinasabi sa atin ni Jesus, kapag tayo ay nagdiriwang ng misa, naaalala mo ba? Hindi lamang kung paano ako nahirapan, kundi kaya mo bang alalahanin kung gaano kita kamahal. And I believe, my dear friends, this is the point that some of our well-meaning Catholics totally missed. Tabi-tabi po. May mga binyagan tayong kapatid na Katoliko, sasabihin nila, at maririnig natin ito, ayoko na magsimba dyan. Masasama ang tao. Nako, maraming sisimba dyan. Mga plastic. But they have totally missed the point of going to Mass. Mantakin ninyo, hindi na magsisimba dahil doon sa masamang karanasan. Pero hindi naalala ang kabutihan na pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa pagdiriwang ng misa. Kaya sa pagdiriwang po natin ng misa, parang sinasabi sa atin ni Jesus, maalala mo ba? Hindi lamang kung paano ako nag-alay ng sarili, kundi kaya mo bang alalahanin kung gaano kita kamahal. Yun po yung sinasabi ng isa sa mga kanta natin sa misa. We remember how you loved us, how, through your death, and still we celebrate, for you are with us here, and we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, no? Isang turo at paalala sa pagdiriwang ng misa. Ang misa, hindi po sa mga taong kinaiinisan natin. Ang misa hindi tungkol sa simbahang, misang sumugat ng ating damdamin. Ang misa ay para sa ating kakayahang maalala. Paano ba naghirap ang Diyos? Ang misa ay upang ating huwag kalimutan gaano ba kalalim ang kanyang pagmamahal. Pangatlo, sa muling pagpapakita ni Jesus, naratnan po niya ang kalalagayan ng kanyang mga kaibigan. Hindi lamang po takot sapagkat nagkulong, kundi ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigan na manhid, nawalan ng kakayahang dumama. That is why, my dear friends, every time we celebrate the Eucharist, every time we break bread, we partake of the body and blood of Jesus, we're not only invited to remember, but also every time we celebrate the Eucharist, we are offered His peace. Napansin niyo po ba yun? Na sa tuwing magmimisa po tayo, lagi tayong tumatanggap ng kapayapaan kay Kristo. Para saan po yung kapayapaan? Para sa kaguluhan? Hindi lamang.
ang kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus sa misa upang maghilom ang ating bawat sugatang puso. Because the only way to be healed from our wounds is to receive the peace of Christ. The peace that the world could never give. Pansinin niyo to, mga minamahal ko, mga taga-parokya. May mga pagkakataon po na hindi tayo maligaya. Hindi dahil po masama tayong tao. Hindi tayo maligaya dahil tayo ay sugatan. Sa sobrang lalim ng sugat, tayo ay pinamanhid ng ating masamang karanasan. Lalo pa kung yung sugat ay bunga ng isang minamahal. That is why let us recognize the presence of Jesus. Let us receive His peace. We need healing from our hurts. And the only way to be healed is to receive the peace of the risen Christ. We could never continue to become Easter people if we create division among us. It is impossible to really celebrate Easter if we do not live in peace. Alam po ito ng mga kaibigan ko, no? Kapag nagmimisa po ako, talagang lahat, iikutin ko, titignan ko. Bakit po? Isa lang po yung aking prinsipyo. Pag sinabi ko pong sumainyo ang Panginoon, napagkalooban kong sabihin yon, hindi naman lahat ng Kristiyano pwedeng sabihin yon. Pwede ipinagkaloob sa akin na kaya kong sabihin, ba't ko po kayo titipirin? Ito po ang pinakamalungkot sa lahat. Mamaya, sasabihin ko, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. May mga taong hindi naman talaga sadyang masama ugali, tamad lang. Mamaya po, kapag peace be with you na, ganito po yung ginagawa ninyo. Natatawa kayo, mamaya tignan po ninyo, ganyan po itsura ninyo. Imagine, libre lang yung kapayapaang binigay sa atin, ipinagdamot pa natin. Kaya tayo hindi masaya, hindi naman sadyang dahil tayo ay masama. Hindi tayo masaya, sapagkat hindi tayo nabubuhay sa kapayapaan ni Jesus. At panghuli, as we recognize the presence of the Lord to remember His goodness, we received His peace. And after receiving His peace, we are forgiven. Our capacity to forgive is rooted to the fact that Christ who is crucified has forgiven us. Hindi ko alam kung napansin ito. Pero ano nakabayubay si Jesus sa kanyang krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Bakit? Dahil masama ugali nila? Hindi. Ang sabi ni Jesus, patawarin mo sila. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. After we have received the peace of the risen Christ, forgiveness follows next. At ito po ang siyang pagiging tunay na saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. We could never claim to be Easter people if we do not know how to forgive. If we only rely on our own strength, we could never really forgive. But when we ask the grace of the Lord to help us forgive, forgiveness can be a grace. And that is why forgiveness is the attribute of the strong. It is not the attribute for the weak. Because only those who are strong can truly forgive. At ang tunay na saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi lamang simpleng sumisigaw ng Alleluia, praise the Lord.
Ang tunay na saksi na totoong nabuhay si Jesus, marunong magpatawad. Sa pagpapatuloy po ng ating pagmimisa, inanyayan tayo ni Jesus. Tanggapin ang kanyang alok na kapayapaan. Libreng binigay sa atin, huwag nating ipagdamot. Ang kapayapaang ibinibigay, kapayapaan din tinatanggap. Pansinin ninyo, kapag mas marami kayong nabigyan ng kapayapaan, ganun din yung dami ng bumabalik sa iyo. Pangalawa, nawa makilala natin si Jesus sa bawat pagdiriwang ng misa. Nang sa gayon, hindi lamang natin siya makilala, kundi ating maalala kung gaano niya tayo kamahal. At panghuli, ang bawat namumuhay sa kapayapaan, ang bawat nakakakilala kay Jesus, may kakayahang magpatawad kahit nasaktan. Nang sa gayon, sama-sama tayong magiging saksi. Totoong muling nabuhay si Jesus, hindi lamang sa ating simbahan, kundi nabuhay si Jesus sa loob ng ating tahanan. Amen. Magsitayo po ang lahat.